Ako nga pala si Ate Jessa at ngayong araw ay meron akong kwento para sa inyo. Ito ay pinamagatang Halo-Halo Espesyal na isinulat ni Yvette Fernandez at iginuhit ni Jill Arwen Posadas. Nakahiga ako sa kama, masama ang pakiramdam. Lunes ngayon at isang linggo na akong nasa bahay at may sakit. Gusto ko nang makita ang araw. Gusto ko nang makasama ang aking mga kaibigan. Gusto ko nang maglaro sa daan. Binigyan ako ni Mama ng gamot at nagpatong siya ng malamig na bimpo sa aking noo. Ang pait ng gamot. Makatutulong ang gamot para guminhawa ang pakiramdam mo, sabi niya, habang naghahandang pumasok sa trabaho. Uuwi ako ng maaga at bibili tayo ng pizza. Mag-isip ka ng masayang lugar, Jackie. Kaya, pumikit ako at iniisip ang pambihirang kusina ni Lola Itang. Ang kusina ni Lola Itang ay laging masaya. Isipin ko lamang ay napapangiti na ako. Kung mainit sa tag-araw, kung malamig sa tag-ulan, pati na sa iba pang araw sa pagitan. Masaya ang kusina ni Lola Itang. Laging magaan sa pakiramdam. Lalo na tuwing merienda. Pagkagising ko, pagkatapos ng siesta, kapag unti-unting bumaba ang araw sa malinis na langit, sa ibabaw ng bukirin ng mga tubo. Kumusta, Jackie? Isang malumanay at kilalang boses ang bumulong sa tainga ko. Pagmulat ko, nakita ko si Lola Itang na nakangiti sa akin. Nagmula pa siya sa pambihirang kusina para makita ako dito sa lungsod. Nagugutom ka ba? May dala akong merienda. Inilabas ni Lola Itang ang isang plato ng mainit-init pang bibingka na nakabalot sa dahon ng saging na tinantiyatang sa init ng baga. Salamat po, Lola Itang, sabi ko habang masayang bumabangon. Nagbudbod ako ng ginadgad na niyog, agad bumuti ang pakiramdam ko. Nang kainin ang mabangong kakanin na may mga piraso ng maalat-alat na kesong puti at itlog na pula. Salamat po sa pagdalaw ninyo sa akin. Dito muna ako para gawan ka ng paborito mong kakanin, para gumaling ka na. Kahit nakasama ko rito si Lola Itang at malayo siya sa kanyang tahanan sa probinsya, dala niya ang hiwaga ng bukirin ng mga tubo at ng kaniyang pambihirang kusina. Martes, pinakuluan niya ang isang kaldero ng champurado at inihain na may kasamang tuyo. Miyerkules, naghanda siya ng ensaymadang tigib sa mantikilya, asukal at ginadgad na keso. Huwebes, nagprito siya ng saging na turon na malutong at nababalot ng lusaw na asukal. Biyernes, ang pinakagusto kong araw, araw ng halo-halo. Naghahalo si Lola Itang ng iba't ibang sahog sa matangkad niyang baso na panghalo-halo. Sa pusod ng baso, napupunta ang garbanzos at munggo. Sunod, ang mga hiwa ng minatamis na saging. Malatang din nata di coco, pula at berdeng gulaman. Mahalimuyak na langka, isang kutsarang haliyang ube, at isang hiwa ng leche flan. Pinupuno ni Lola Itang ang baso ng kinaskas na yelo. Isang buhos ng gatas mula sa lata ang lumulusaw sa yelo at nagpapadali sa paghalo gamit ang aking mahabang kutsara. Isang nakakaaliw na pag-ikot ng mga kulay, pula, dilaw, lila at luntian. Lumalangot-ngot ang yelo sa aking ngipin. Ang mga prutas, matamis at mangata. Ang leche flan, malambot
matamis sa aking dila, tunay na hiwaga. Kinahaponan, pag-uwi ni Mama mula sa opisina, inilagay niya ang termometro sa aking bibig. Inalis niya ito at ngumiti. Inilagay niya ito muli upang makatiyak. Inalis niya ito muli at ngumiti. Magandang balita, Jackie. Magaling ka na, sabi ni Mama. Mabisa ang gamot. Tumingin kami ni Lola Itang sa isa't isa at ngumiti. Alam naming hindi lamang ang gamot ang mabisa. Malaking bahagi nito ang pagmamahal ni Lola Itang at ng maraming mahiwagang kakanin mula sa kanyang pambihirang kusina. At dyan, natatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, ako si Ate Jessa. Paalam!